Mga kababayan, mga katambay, si Katambay Manong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong likod dito po sa Tambay mga kababayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat, saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin, komentuhan po natin itong nakarang araw po, pahayag po ng Pangulong Marcos tungkol puro sa pagkakasundo na ayaw daw po niya ng kaaway, di po ba? At ang gusto niya ay kasundo at magkakaayos lahat. At dito po sa sinabi niya na willing siyang makipag-ayos at makipagkasundo sa pamilya Duterte. Pero, no, 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 no. Ang sagot niya po ay no, no, walang kondisyon. Magkasundo tayo, pero walang kondisyon. Matindi, no? Yung ginawa mo sa pamilya Duterte, pamumulitika, gamit ang pera ng taong bayan yata. Pero, okay lang? Anong klaseng pagkakasundo yan? Sige nga. At hindi naman inaasahan na naman pamilya Duterte yan na magkasundo pa kayo sa kabila ng ginawa nyo po na paghuhudas at pagtitrado sa bansa. Malabo na pong mangyari yan. At yung sa estilo po ninyo na inyong panunungkulan ay hindi po kayo tunay na leader ng bansa di umano. Pakinggan po natin ang Pangulo about po dito sa sinasabing pag-aayos o pagkakasundo. Next to us, Mr. Ivan Mayrina, Channel 7. Mr. President, Hi. again, this is in reference to your interview in the podcast where you said that you're open to reconciling with the Dutertes. And after you said that, certain conditions were floated. For example, Senator Bongo said... No. That's not how reconciliation works. Okay. You don't put conditions to reconcile. If you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of... Ano ba talaga problema? Paano nangyari ito? Tanggalin natin ang problema. Pero sasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupuntahan na. Yeah, and that condition tapos na. That's not reconciliation. Bring That's not even a negotiation. That's demanding. Those are setting conditions. That, So, ano sasagutin ng kabila? Etong gagawin mo, sasagutin mo, hindi, gagawin ko yan kung gawin mo naman ito. Wala nang pupuntahan nun. Tapos na ang usapan. So, how far are you willing to go, Mr. President, to pursue this reconciliation? Put it this way, I don't know what will come up. What's needed? Kaya ko bang gawin? Hindi ko kayang gawin. Hindi naman ganun. You cannot prejudge at I'm going to talk to them only this much. Hindi. Kailangan sinasabi ko nga, bukas ka eh. Kahit anong sabihin mo, pakikinggan ko. Kung talagang tapat ako na nais ko mag-reconcile, isipin ko lang, lahat ng hiningi mo, lahat ng hinanakit mo, kung kaya ko ayusin, ayusin ko para tapos na to. Ayoko nga ng kaaway. Yan po mga tambay, ang pahayag po ng Pangulo ng bansa. Natindi, no? Yung kanyang reconciliation, ibang klase po, no? Yung gusto mo makipag-ayos, na ayaw mo ng kaaway, pero ayaw mo na maayusin. Ano gusto mo? Sa lahat ng gusto mo, papayag ang pamilya Duterte? Okay lang sa pamilya Duterte yung ginawa mo? Ang question po kasi dito mga kabayan, ang malaking tanong ng taong bayan, at lalong-lalo ng matatalinong tao at mga abogado, hindi nyo po sinunod ang proseso ng batas. Kidnapping ang ginawa nyo sa dating Pangulong Duterte. Meron po tayong judicial. Ano po ba ang proseso ng batas para po usigin, hulihin ang isang sinasabi nyo akusado? At lalong-lalo po kung ito ay dadali na at itatapon nyo sa ibang bansa. Di po ba ang tamang proseso, dalin muna ito sa lower court? Ipagpaalam sa korte ang sinasabi nyo akusado. Di po ba na sinasabi nyo Interpol? Meron na itong warrant of arrest na galing sa ICC na nasa cellphone lang binabasa na isang general. Yan po ang usapin dyan. Tama po ba ang proseso?
Kaya hindi po kayo mapapatawad ng taong bayan sa ginawa nyo. Hindi nyo po kami madadaan sa ngiti, sa ngisi. Kahit anong katwiran ang sabihin nyo, Mr. President. Wala pong maniniwala sa inyo dahil yung una pa lang sa ginawa nyo, proseso pa lang ng batas, sablay na kayo. Di po ba? Dahil inimbestigahan mismo yan ng inyong kapatid sa Senado at maraming nakatuklas at nakaalam. Pati ang mga retired justices nagsabing mali ang proseso na paghuli sa dating Pangulong Duterte. Saan nyo lang dinala ito? Paglapag ng eroplano galing ng Hong Kong sa NAIA, sa Ninoy Aquino International Airport. Hinuli nyo na. Saan nyo dinala? Sa lower court? Hindi. Sa Villamor Air Base. Sinicured nyo na hanggang sa makaalis ito. At hindi nyo na pinalabas ng airbase ng Villamor. Di po ba? Wala itong nakausap na judge, piskal, pati ang mga abogado niya, pati ang pamilya niya, hindi niya nakausap. Di po ba? Pati ang anak na Vice President na gustong kausapin yan. Ano po ang nasunod? Yung kagustuhan nyo. Hindi po ang proseso ng batas. Walang nakuhang due process ang dating Pangulong Duterte sa panunungkulan nyo. Kaya nga po ang tawag sa inyo weak. Weak leader po kayo ang tawag sa inyo. Napakahina nyo, lalo sa batas. Hindi po kayo sumusunod sa batas ng saligang batas natin, Mr. President. Kaya ano pong pag-aayos? Yung ginawa ninyo, pamumulitika, demolition job, gamit ang pera ng taong bayan, mahirap pong patawarin niya ng taong bayan, Mr. President. Lalong-lalo kung may katotohanan ito na talagang ginamitan nyo na isang damukal na pera ng taong bayan para lang dalin at tanggapin ng ICC at litisin doon na walang kaso sa Pilipinas ang dating Pangulong Duterte. Huwag nyo po kami daani sa mga alibay. Hindi po maniniwala ang taong bayan sa mga alibay ninyo. Di po ba? Walang jurisdiction sa atin ng ICC. Kayo mismo sinasabi nyo, hindi na dapat maghimasok sa ating ICC noong mga nakaraang taon dahil walang jurisdiction at may sarili tayong judicial. Di po ba? Meron tayong sariling korte sa Pilipinas. Umiiral ang ating demokrasya. Meron tayong sariling soberenya. Bakit ngayon lahat ng paglilitis, lalo-lalo pagdating sa mga Duterte, kailangan international? Nasaan na po ang inyong pagiging Pangulo? Nilagay nyo lang sa kahihiyan ng bansa. Pinahina nyo po ang Pilipinas, lalo-lalo sa ating judicial. Ang ating soberenya, ang ating pagiging malayang bansa, pinahina nyo. Nilagay nyo sa kahihiyan. Lalo-lalo ng mahigit 100 milyong Pilipino, nilagay nyo sa kahihiyan. Dahil sa ginawa nyong pamumulitika, sa pagiging sakim yata, greedy, swapang sa kapangyarihan yata, mga katambay. Di po ba? Di kaya. Kaya tamang-tama sabi ni Atty. Nicholas Capman, ang tunay na prosecutor ng Pangulo, ng dating Pangulong Duterte, ay kayo, nasa Malacanang. Pangisi-ngisi lang kayo. Yeah. Saka wala namang naniniwala doon sa sinasabi nyong pakikipag-ayos, pakikipagkasundo, pakikipagbati sa pamilya Duterte. Wala pong naniniwala. Yung sinasabi nyo, never naman pong natutupad at ginagawa nyo yan. Iba ang sinasabi nyo sa ginagawa ninyo. Yan po ang nakita ng Pilipino sa inyo sa mahigit 3 taon yung panunungkulan. Di po ba? Kaya itong ginagawa ninyo ito, wala na. Yung mga nakikinabang na lang po sa inyo, Mr. President, ang sumasang-ayon sa inyo. Lalong-lalo na nung papasukin nyo sa inyong administrasyon yata, ang mga makakaliwang grupo yata, nakapasok na sa gobyerno. Dumami ng dumamit, lumakas ng lumakas. Di po ba? Yung ginawa nyo nga lang impeachment ng Kamara. Di po ba? Kauna-unahang pumirma pa ang inyong anak doon. Di po ba? Sa impeachment ng Vice President, sasabihin nyo, lahat ng kaalyado nyo, walang nag-file ng impeachment, pero kauna-unahang nag-impeach ang inyong anak na panganay na si Sandro Marcos sa Vice President. Kaya po puro kasinungalingan yata ang lumalabas di umano sa inyong bibig, Mr. President. Yan po ba'y bunga ng issue na paggamit ng pulburon? Epekto po ba yan? Kaya po sa inyo lahat ng problema, pangisi-ngisi lang.
Nagdadalamhati ang pamilya Duterte sa ginawa nyo. Hindi katanggap-tanggap sa pamilya Duterte at lalo-lalo na sa 100 milyong Pilipino ang ginawa nyo. Ang susunod lang at maniniwala at masisiyahan sa ginawa nyo ay ang mga makakaliwa. Ang mga oligarko di umano, ang mga korap na politiko, ang mga drug lord. Di po ba? At ang masasamang tao sa Pilipinas. Sila po, ayan, kayo yon. Ang matutuwa sa ginawa nyo sa dating Pong Duterte. Pero, yung matitino, matatalinong tao at sumusunod sa tama at prosesong batas, never kayong paniwalaan. Dahil unang-una po kayo lumabag sa proseso ng batas. Di po ba? At kauna-unahan din po kayo sa history ng ating bansa na may issue ng pulburon. At kauna-unahan din po yata kayo sa bansa. First time na nakapag-hudas yata at nakapag-taksil, naging taksil at hudas sa ating bansa, lalong-lalo sa dating Pangulo na ipinatapon nyo na walang due process na nakuha ang dating Pangulong Duterte. Di po ba mga kabayan? Anong klase ito? Ito po ay puro salita na lang. Kaya nga po bagsak na po ang popularidad nito eh. Kung talagang hindi na makakabangon ito mga tambay. Ito po, kapangyarihan at pera na lang po umiiral dito. Kaya po nananatili po ito. At talaga pong gamit na gamit po ang pera ng taong bayan. Dahil kung ito po ay talagang yung sinasabi nga natin na hindi po tulog at hindi po bingi at bulag ang mga men in uniform, matagal na po ito na imbestigahan. At matagal na po ito na ipa-drug test. Matagal na po ito na ipa-drug test ng men in uniform dito po sa issue ng pulburon. Yung Commander-in-Chief. Kaya lang po, sa nakita po kasi natin na ang ating mga kaperahan ay gamit na gamit po yata. Kasi mismo po ang speaker, di po ba? Priority ang men in uniform. Hindi naman po lahat ng men in uniform natin. Karamihan lang po ng mga general, yung mga may estrella sa balikat, mga kabayan. Karamihan po yata dyan ay mga tulog, bingi, at pipe sa nangyayaring problema sa ating bansa. Lalo-lalo sa isang Commander-in-Chief na may issue ng pulburon, na takot magpa-drug test. Mga kababayan. Kaya dito po sa nangyayari po sa ating bansa, kawawa po tayo. Kawawa po ang may hirap, mga kababayan. Ang presidente po na hinalal po natin ay hindi po lingkod bayan. Lingkod po ito ng mga oligarko di umano. Lingkod bayan po ito, hindi po lingkod bayan ito. Lingkod lang po ito, naglilingkod lang po ito sa kapwa nila mayayaman, sa kapwa nila politiko na korap di umano. Diyan lang po yata lingkod bayan ito. Hindi po ito yung totoong maka-Pilipino, makamasa, makamahirap na katulad ni dating Pangulong Duterte. Hindi mo makikita sa kanya yon. Hindi. Nakita niyo po, majority ng Pilipino, sinusuka na siya, lalong-lalo mga majority ng OFW, mga kababayan, dahil sa ginagawa niyang pagpapatakbo sa ating bansa, lalong-lalo sa pamumulitika at sa walang habas na issue ng korupsyon. At wala siyang ginagawang tugon dito. Mga kababayan, wala siyang tugon. Wala siyang mga investigasyon sa napakalalaking korupsyon. Kahit mismo sa kanyang opisina, nagsisimula ang malalaking korupsyon. Pero, wala na po tayong asahan dyan. Mga katambay. Iba na po kasi nagpapatakbo ng ating bansa. Iba na po, ayon sa Senadora Amy Marcos. Siya na po nagsabi sa atin, Romualdez at Araneta. Kaya po wala tayong aasahan dito sa Pangulo na ito. At wala rin po tayong aasahan sa men in uniform, lalong-lalo yung mga general. Wala po tayong aasahan. Dahil po mukha po yata sila'y silaw na silaw. Sa kinang ng ginto, di kaya? O sa kinang ng pera, di kaya? Kaya kawawa po ang ating bansa. Kawawa po ang susunod na henerasyon po natin pagka ganito po magpapatuloy ang ganitong leadership. Pagka puro ganitong leadership po ang mangyayari sa ating bansa, kawawa po tayo. Hindi po sila kawawa. Ang mahihirap, ang mga middle class, ang mga taxpayer po ang kawawa. Sila po ang magpapasasa. Dahil sila po, grabe po silang humawak ng kapangyarihan. Iba po, kahit batas kaya nilang labagin. Nangyayari na po yan mga tamay. 3 taon na po natin nakikita yan. Grabing pamumulitika, nakatutok lang.
sa mga Duterte pagpapabagsak at siyempre po sa mga kaalyado nito. Kasama na po lahat. Pinababagsak yata nila di umano, mga kababayan. Kaya, nakakalungkot lang. Pati ang media, proud na proud pa yata ang mga mainstream media sa mga ganitong sitwasyon ng bansa natin. Kasama yata sila sa mga nakikinabang Di kaya, alam naman natin ang mainstream media, ang karamihang may-ari dyan ay mga oligarko na nasingil at nagbayad ng tamang buwis ng 6 na taon sa panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. Ngayon kaya, nangyayari kaya ulit ngayon yun? Yung ginagawa ni dating Pangulong Duterte na 6 na taon, mga katambay. At wala tayong nakita kay Pangulong Marcos na better more, mga katambay. Maliban lang po sa lumaganap ang pulburon. Lumaganap at lumakas na naman ang CPP, NPA, NDF. Lumaganap ang korupsyon. Di ba? Ang kriminalidad, lumaganap. Yan po ang kanyang better na nakita natin, better more para sa kanya, mga kabayan. Kaya dito po, wala na po itong kakwenta-kwenta. Puro kasinungalingan na lang po yata ang talagang makikita natin dito sa ating Pangulo na sinasabing may issue ng pulburon, mga kabayan. Ibang-iba ang lahat ng kanyang sinasabi sa kanyang ginagawa, mga kabayan. Yung pagtataksil sa bayan, yung paghuhudas sa isang Pilipino na hindi binigyan ng tamang proseso ng batas ng Pilipinas, walang due process, ibang klase kang Pangulo. Pag ikaw ay wala na sa pwesto at kapangyarihan, diyan mo masasabi yan. Yung pagkakasundo. Ang bagay, yung mga may bisyo kasi ng ganyan na sinasabing lulong sa pulburon, wala na naman po kasing manhid na po yan. Manhid na po ang mga utak niyan. Manhid na rin po ang kalooban niyan. Dadaanin ka na lang niya sa pangisi-ngisi at pabago-bago po ang isip niyan. Yung mga talagang may bisyo po ng pulburon, wala na po sa katinuan yan. Iba-iba po ang isip niyan. Saka ang mga diskarte niyan, wala po sa direksyon. Wala kang makikitang direksyon diyan, mga tambay. Yun po ay napagkikita po natin yan sa mga gumagamit at lulong sa pulburon. Di po ba, mga kabayan? Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga ating mga tagapanood. Thank you po. At sa ating mga subscribers, maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you po. At sa ating po mga kababayan na nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod, shoutout po. Thank you po. Rosalina RK, RR Team 888, o si Rosalina RK AR Team 888. Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., Annie Joe, ako si Pilam, si Jovelyn Watanabe ng Japan, Jem Aris United Arab Emirates, Baby Roman Ate Isa na Cagayan, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At yung panalangin at dasal po, huwag po natin kalimutan na isama po ang pamilya Duterte na sila po'y maingatan at makauwi po kahit po napakahirap ng sitwasyon, mga katambay, na dinadanas nila dahil po ginamitan po ng isang damukal na pera para po mapunta dyan yata sa ICC ang dating Pangulong Duterte. Sana po makauwi pa po siya, loobin po sa ating bansa. At tayo rin po, mga tambay, ingat po, doble ingat po tayo. Napakahirap na po ng sitwasyon ng ating bansa at ng ating kalagayan, mga kababayan. Ingat po. Sa muli po, thank you po. Paalam. Bye-bye.